Istorya Tagalog Horror Stories. Manginibig na maligno. Laking gulat ni Cecil na sa kanyang paggising kinaumagahan ay mayroon na namang 5 piraso ng bulaklak na may tangkay ang naroon sa kanyang higaan. Pakiwari niya ay mayroong naglalagay ng mga bulaklak na iyon sa kanyang higaan sa tuwing siya ay mahimbing na natutulog. Hindi niya maintindihan kung paano nangyayari iyon. Dahil bakasyon sa eskwelahang pinapasukan niya sa Maynila, ay naisip ni Cecil na sa San Cristobal magbakasyon kung saan naninirahan ang kanyang tiya Lorna at ang anak nitong si Carding. Tanging ang mag-ina lamang ang naninirahan doon dahil nagtatrabaho naman sa Qatar ang kanyang tiyo Alfonso na asawa ng kanyang tiya Lorna. Napapansin niya na mula nang magbakasyon siya sa bahay na iyon ng kanyang tiyahin sa San Cristobal ay doon na siya nagsimulang makaranas ng mga bagay na hindi maipaliwanag kagaya ng nangyayari sa kanya ngayon. Maniwala po kayo tiya, talagang may naglalagay ng mga bulaklak na yan sa higaan ko. Hindi ko naman alam talaga kung sino eh. Kada umaga na lang na pagising ko, mayroon ng bulaklak sa tabi ko. Naguguluhang pagkukwento ni Cecil habang ipinapakita ang 5 piraso ng bulaklak na may tangkay sa kanyang tiya Lorna at sa pinsan niyang si Carding isang umaga habang nag-aalmusal sila. Sino ba naman Cecil kaya sa tingin mo ang maglalagay niyan? Samantalang 3 lang naman tayo dito sa bahay eh. Tanong ng kanyang tiya Lorna sa kanya. Maya-maya pa ay binaling nito ang tingin kay Carding na kasabay nilang nag-aalmusal ng umagang iyon. Baka naman ikaw Carding ang naglalagay niyan sa higaan ng ate Cecil mo at pinagtitripan mo siya. Wika ni tiya Lorna sa kanyang anak. Ako naman na yung pinagbibintangan mo. Bakit ko naman gagawin kay ate Cecil yun? Oo, inaamin ko na mahilig ako magbiro pero hindi sa gaya ni ate Cecil. Sa totoo lang nay, siya ang mas kasundo ko sa lahat ng mga pinsan ko. Dahil mas nauunawaan niya ako lalo na kapag may problema ako, kaya paano mo naman nasabi na pinagtitripan ko siya? Wika ni Carding sa kanyang nanay. Sandaling napaisip si tiya Lorna. May katuwiran nga naman ang kanyang anak. Alam niyang may pagkapilyo ito pero hindi naman sa pinsan niya na parang kapatid na rin niya kung ituring. Paano nga ba maipapaliwanag ang kakatuwang nagaganap sa kanyang pamangking si Cecil? Alam niyang seryoso ito sa ikinukwento patungkol sa naglalagay ng mga bulaklak sa higaan nito. Isa lang ang naisip ni tiya Lorna ng mga oras na iyon upang magkaroon ng linaw ang mga hindi maipaliwanag na kaganapang gawa na iyon. Ang humingi ng tulong sa isang albularyo na kakilala niya, si Tata Rene. Araw ng Biyernes, ganap na 3 ng hapon nang dumating sa bahay si tiya Lorna kasama ang albularyong si Tata Rene. Matapos niyang mapakinggan ang mga isinalaysay ni Cecil, ay nagsimula na ang kanyang ritual ng pagkatawa si Tata Rene. Gamit ang puting papel na pinahira ng langis, ilang sandali pa ay mayroon ng nabuong imahe sa puting papel na may langis. Napailing si Tata Rene sa kanyang nakita. Kailangan mong ingatan ang iyong pamangkin Lorna. Hindi maganda ang nakikita ko ngayon sa puting papel. Wika ni Tata Rene kay tiya Lorna. Nagkatinginan ang magtiyahing Lorna at Cecil
matapos na madinig ang sinabi ng matandang albularyo. Si Cecil ang nagtanong, "Ano ho ba ang nababasa nyo, Tata Rene? Kanino po ba ako dapat mag-ingat?" Tanong ni Cecil sa albularyo. Muling nagsalita ang matandang albularyong si Tata Rene. "Isang maligno ang nakikita ko sa papel na ito. Maligno na may lihim na pag-ibig sa iyo, Iha. Ang maligno na iyon ang naglalagay ng mga bulaklak sa iyong higaan sa tuwing ikaw ay mahimbing na natutulog." Wika ni Tata Rene. Kinilabutan si Cecil sa kanyang nadinig. Nagpatuloy si Tata Rene sa pagsasalita. "Unti-unti kanyang kinukuha, Iha. Ang paglalagay niya ng mga bulaklak sa iyong higaan ay isang indikasyon na nais kanyang mapasa kamay. Nababasa ko rin na bago matapos ang buwan na ito ay tuluyang kanyang kukuhanin at upang isama sa kanilang daigdig at maging kanyang kabiyak." Nakaramdam ng pagkatakot ay nagawa pa rin magtanong ni Cecil sa matandang albularyo. "Ano ho ba ang dapat kong gawin upang hindi maituloy ang kanyang balak sa akin?" Tanong ni Cecil sa matandang albularyo. Dinampot ng albularyo ang kanyang dalang maliit na bag. May kinuha itong isang bagay doon, isang kwintas na krus. Muling nagsalita si Tata Rene. "Iha, ang kwintas na krus na ito ang lagi mong isusuot sa lahat ng oras, lalo na sa tuwing ikaw ay bago matulog. Kapag suot mo ang kwintas na krus na ito, ay hindi ka na malalapitan pa ng maligno na nagkakagusto sa iyo." Wika ni Tata Rene, sabay abot ng kwintas kay Cecil. Pinagmasdan ni Cecil ang kwintas na iyon bago niya ito isinuot. Isang maliit na krus kung saan nakapako si Hesukristo at iyon ay gawa sa pilak. Isinuot niya ang kwintas at pagkatapos ay nagsimula na siyang dasalan ni Tata Rene. Tumagal ng halos 10 minuto ang isinagawang pagdarasal ng albularyo. Matapos iyon, bago umalis ay muling nagbilin si Tata Rene, isang mahigpit na bilin. "Ngayon ay may bisa na ang kwintas na iyan, Iha, dahil sa dasal na isinambit ko. Paalala lang, Iha, huwag na huwag mong tatanggalin sa katawan mo ang kwintas na iyan kahit anong mangyari. Sa oras kasi na nawala sa katawan mo ang kwintas na iyan, ay muli kang malalapitan ng malignong nagkakagusto sa iyo. At sa pagkakataong iyon ay tuluyan ka nang napapasakamay sa kanya. Tandaan mo, huwag na huwag mong susuwayin ang bilin ko sa iyo, Iha." Wika ni Tata Rene. Tumango naman ang magtiyang Lorna at Cecil. Ilang saglit pa ay nagpaalam na sa kanila ang albularyo. Inihatid na ni Tia Lorna si Tata Rene palabas ng bahay. Si Cecil ay naiwan sa loob at patuloy na pinagmamasdan ang kwintas na krus na suot-suot niya. Buo ang paniniwala niya na ang kwintas na iyon ang magsasalba sa kanya. Sumapit ang gabi. Nagdasal muna si Cecil bago siya natulog. Umaasa siya na hindi na siya muling gagambalain pa ng maligno na manliligaw niya. Umaasa rin siya na magiging matiwasay ang pagtulog niya ng gabing iyon. Nahiga na siya at nakatulog. Lumipas ang buong magdamag at sumapit na ang umaga. Laking gulat niya na sa kanyang paggising ay wala na mga bulaklak sa kanyang higaan. Sa unang pagkakataon mula nang magbakasyon siya sa San Cristobal at sa bahay na iyon ng kanyang Tia Lorna, ay ngayon lamang siyang nagising na walang mga bulaklak sa kanyang higaan. Agad niyang ibinalita iyon sa kanyang tiyahin at pinsan. Lubos naman ang kanilang kasiyahan na sa wakas ay nilubayan na ng maligno na kanyang maniligaw si Cecil. 2 linggo pa ang lumipas at natapos na ang bakasyon ni Cecil.
Muling nagbalik sa Maynila si Cecil upang ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa high school. Nagbalik naman sa normal ang lahat sa kanya. Hindi na niya sinabi pa sa kanyang mga magulang ang kababalaghang naranasan niya noon sa bahay ng kanyang tiya Lorna. Sa halip ay itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Isang buwan pa ang nakalipas. Isang araw ng Sabado, niyaya siya ng kanyang mga kaibigan na dumalo sa isang birthday party ng isa pa nilang kaklase. Dahil may kaunting inuman ay napilitan na uminom na din si Cecil dahil na rin sa kantsaw ng mga kaklase. Dahil hindi sanay na uminom ay agad siyang nalasing. Inalalayan na lamang siya pauwi ng kanyang mga kaklase na siya ring nag-aya sa kanya hanggang sa mahatid na siya sa kanilang bahay. Walang tao sa bahay nila Cecil ng mga oras na iyon dahil dumalo sa isang Bible study ang kanyang mga magulang. Nagtungo na siya sa kanyang silid. Dala ng pagkairita dahil sa kalasingan ay tinanggal ni Cecil ang suot na kwintas na krus sa kanyang leeg at inilapag ito sa tukador. Wala naman na ako sa San Cristobal. Okay lang na tanggalin ko na ito at wala namang maligno sa bahay namin. Wika niya sa kanyang sarili. Matapos iyon ay nahiga na siya sa kanyang kama hanggang sa nakatulog na siya nang hindi namamalayan. Maya-maya pa ay bigla siyang ginising ng tila ba may daliring humipo sa itaas ng kanyang pisngi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay wala naman siyang nakitang kahit na sinong tao sa loob ng kanyang silid. Laking gulat niya nang makita niya sa kanyang tabi ang ilang piraso ng mga puting rosas. Nakaramdam ng pagkatakot bigla si Cecil. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang katatakutang naranasan niya sa bahay ng kanyang tiya Lorna sa San Cristobal. Ilang saglit pa ay nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin. Nagsimulang tumindi ang kilabot na nararamdaman ni Cecil. Nang mapalingon siya sa isang sulok ng kanyang silid ay gayon na lamang ang kanyang pagkasindak. Nakatayo doon ang isang nilalang na maitim. May mahahabang tenga, mabalahibo at mapupulang mga mata. Maliwanag kay Cecil na iyon ang malignong nagkakagusto sa kanya at naglalagay ng mga bulaklak sa kanyang higaan. Noong magbakasyon siya sa bahay ng kanyang tiya Lorna, talagang hindi siya tinigilan nito. Nagsimula na itong lumakad papalapit sa kanya. Nagsimula na ring gumapang ang matinding hilakbot sa katauhan ni Cecil. "Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa akin," wika ni Cecil. Subalit, ngumisi lamang ang maligno sa kanya. Nagpatuloy ito sa paglapit sa kanya. Binalot na lamang ng malakas na pagsigaw ni Cecil ang buong silid. Inakala ni Cecil na sa kanyang paglisan sa San Cristobal at sa bahay ng kanyang tiya Lorna ay tuluyan na niyang natakasan ang malignong manliligaw niya. Ang hindi niya alam ay naghihintay lamang ito ng pagkakataon upang muling maisagawa nito ang binabalak sa kanya. Isang pagkakamali din niya ay ang ginawa niyang pagtanggal ng kwintas sa kanyang leeg at ang ginawa niyang pagsuway sa mahigpit na bilin sa kanya ng albularyong si Tata Rene. Maraming pagkakamali ang kanyang mga nagawa. Pagkakamali na naglagay sa kanya sa peligro at pagkakamaling kanyang nagawa sa kung saan ay tuluyan na siyang napasakamay ng malignong umiibig sa kanya. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Gusto ko lang ibahagi ang aming karanasan ng aming pinsan nung nag-aaral pa kami sa Maynila, year 2000.
may inuupahan kaming studio type na apartment. Ang natatandaan ko ay sa bandang Altura Street, Sampaloc, Maynila ito. Pero makikita pa sa Google Map yung mismong bahay na hindi pa rin nagbabago. Mukha siyang isang compound na madaming paupahan sa loob. Sa unahan nun ay may lumang bahay na paupahan din at pagpasok mo mayroong hagdan. Ang daanan kasi papasok ay parang eskinita. Sa ilalim ng bahay na yon ay dun kami umuupa. Dalawa kaming magkatabi na umuupa sa ilalim. Nasa ilalim kami ng hagdanan sa dulo ng compound. Meron din isa pang mas bagong bahay na ganoon din ng eksena. Sa ilalim nun ay may mga studio type din at mayroong hagdan pataas para sa ibang unit naman at meron siyang roof deck. Ang naranasan namin doon no mga ilang araw na kaming natutulog. Kapag gabi ay mayroong naglalakad sa hagdan at sa taas namin kahit wala namang umuupa doon. Wala akong third eye para makakita noon pero yung isa naming kasama ay mayroon. Dalawang double deck na magkatapat kami. Nakikita niya pala sa paanan ko na meron daw na nakaupong lalaking nakaitim at sa ibabaw naman ng double deck ay may babaeng nakaputi na nagkukuyakoy sa paanan naman ng pinsan ko. Hindi naman namin pinapansin pero ilang gabi din kaming pinaglalaruan dahil tuwing 10:00 ng gabi yung radyo namin noon ay biglang lalakas ang tunog. At ito pa ang mas nakakatakot, yung takip ng lagayan ng kape namin ay laging nalalaglag sa lababo na parang pinipitik. Nasa taas siya ng estante sa kusina. Nagkakatinginan na lang kaming magpipinsan. Yung kusina nga pala ay nasa gawin ng paanan ko since studio type nga siya at maliit lang talaga ang espasyo. Doon na kaming nagsimulang magkatakutan hanggang yung iba naming kapitbahay sa compound na yon ay naging kaklose namin at mayroon din silang ganong karanasan na nagpaparamdam din sa kanila. Sila yung nakatira sa may second floor sa bandang dulo. Ang tanda ko pa ay mayroon itong ikatlong palapag na hindi nila ginagamit kahit sila mismo ay pinaglalaruan din. May nakikita daw silang bata sa may hagdan papunta sa roof deck. Meron din kaming naging kapitbahay na bagong lipat sa first floor naman ng apartment sa dulo. Sila ang nagpatunay na meron nga doon dahil siya ang may kakayahan na makita yung mga multo doon. Minsan din siyang pinaglaruan habang nalidigo siya dahil pinapatay naman yung gripo. Kaya daw nila ginagawa yung mga ganoon na pagpaparamdam para umalis kami sa lugar na yon at masolo nila yung lugar. Tama yung sinabi ng kasama ko na may lalaking nakaitim, white lady at bata na nagpapakita doon. Yun din ang kwento ng kapitbahay namin na bagong lipat. Masaya daw yung mga iyon kapag may napapaalis silang mga nakatira doon. Nagtagumpay naman sila dahil kami at yung mga nakatira sa second floor ay hindi nagtagal. Inabot lang ata kami ng 2 buwan. Nung una ay hindi kami nagpapansinan ng mga kapitbahay namin pero dahil nga sa pare-pareho naming karanasan, doon kami naging close. Nauna lang silang umalis sa amin. Ang lugar na ito sa Altura ay may daan paliko, papelaes sa may lumang bahay sa unahan. Meron tong gate na maliit sa dulo noon na may mataas na bahay. I-google nyo na lang at makikita nyo yung street view. Ito po ay kwento ng lola ko sa akin. Hindi namin masyadong pinaniniwalaan pag nakakakita ang lola ko dahil baka sa tapang lang ng gamot or dahil nga nag-hysterical lang siya dahil mayroon siyang sakit.
Yung sakit niya ay typical na sakit ng matatanda. Naihilo, hinahapo o hirap makahinga. Pero ang point ay marami ng sakit si Lola pero malakas pa rin naman. Nangyari ito taong 2022. Naniniwala po ako sa mga multo or other entities dahil ako mismo ang naka-experience ng sapi. Ang bahay namin ay mayroong second floor pero sa unang palapag lang kami lahat ng pamilya. Dahil sa second floor po nakatira yung may-ari ng bahay. Matagal na kami sa bahay na ito. Dalaga pa lang ang mama ko. Napakadami pong entity rin ang nakatira dito. May bata at posible na nadala ko mula sa camping. May duwende, white lady, matandang babae sa second floor at ang masamang entity na lalaki na akala ko'y demonyo nung una. Noong 2022 ay nagkasakit ang lola ko. Sa bahay lang siya pero niresetahan siya ng doktor at kailangan niya ng may oxygen tank. Pero may nakikita siya sa bahay. Yung mga entity sa taas nagtugma sa nakikita niya. Una, may bata daw na nakapatong sa kapatid ko. Tapos may babae daw akong katabi sa higaan. Sa sala pala nakahiga ang lola ko para kita namin siyang lahat. Pero hindi nagtagal, nilagay na rin sa kwarto ko ang higaan ni lola. Ang pinakamalala ay nung gabing nagising ako. May nadidinig akong bumubulong. Tinignan ko ang oras, bandang 2 AM na. Nilingon ko ang paligid at nakita ko si lola na nakapikit at nagsasalita habang nakaupo sa dulo ng higaan niya. Na-realize ko na nagdadasal siya nung nakita kong may hawak siya na rosary. Bumangon ako at nadinig ko siyang nagdadasal ng Our Father. Tinanong ko si lola kung okay lang ba siya. Hindi ko alam ba't yun ang una kong naisipang itanong. Pero parang natatakot si lola at sinabi niyang nandyan na siya. Nanlamig ang buong katawan ko pero nilakasan ko pa ang loob ko at tinabihan si lola. Hinimas-himas ko ang braso ni lola. Hindi ko alam kung bakit tinanong ko pa siya kung nasaan. Pero dahan-dahan po niyang sinilip ang higaan niya sa likod namin. Bigla pong umiyak si lola at humagulgol at sinabi ni lola na nakatingin siya. Nakangiti sa akin. Tinanong ko ulit si lola kung nasaan ba. Nakahiga daw ito, kaya tumaas ang mga balahibo ko, kaya sinabayan ko na lang si lola na magdasal. Parang pakiramdam ko, nasa ilalim ako ng tubig. Parang yung tenga ko, may takip at sobrang bigat ng pakiramdam. Kinausap ko si lola. Sinabihan ko na lakasan ang loob at huwag matakot. Ang nakakatawa pa, nung sinabi niyang nakahiga sa likod namin, ay pinalo ko yung higaan na parang galit ako. Pero pinagsabihan ako ni lola na huwag daw at baka magalit. Pero nakapikit pa rin siya. Lumipas ang ilang minuto ng pagdadasal. Tinanong ko kung nandiyan pa. Umiyak ulit si lola at sinabing nakatayo na daw katabi ng oxygen tank. Tinanong ko kung lalaki ba or babae. Sinabi ni lola na babae daw. Grabe, nilalakasan ko ang boses ko sa pagsasalita at dasal pero hindi nagigising yung tita ko sa kabilang kwarto. Mga 30 minutes na siguro ang nakalipas. Parang gumaan ng konti ang pakiramdam namin. Tinanong ko ulit kung nasaan na. Hindi po ako nakakakita pero nakakaramdam po ako. Gumaan lalo ang pakiramdam ko nung ngumiti na si lola at sinabi niya na wala na daw. Kitang-kita ko sa mukha ni lola yung relief. Wala pang isang minuto, doon lang nagising si tita ko at tinanong kung ano ang nangyari. Marami pang nangyari sa lola ko before and after ng gabi na iyan. Sa ospital, may nakita siyang mahabang pila. May handaan daw at ano ang pagkain.
Pero sa nakapila na iyon ay may matandang 50-50 at pinapump na ng mga nurse at doktor. Binawian din ng buhay yung matanda. Sabi ng doktor, malakas daw yung gamot na pinainom kaya may mga nakikita ang lola ko na pwedeng hindi totoo. Pinadasalan din namin yung bahay ulit ng pangatlong beses pero hindi sila umaalis at sinabi ng pari na maaari daw na mas matagal na silang nandito nakatira. Naniniwala ba kayo sa mga multo sa ospital? Year 2018, na-confine yung pamangkin ko sa pinsan sa Quezon City. Sa isang kwarto, yung mga kasabayan ng pamangkin ko ay halos nawala na ng buhay. Siya lang ang tanging nag-iisang medyo umokey at inilipat sa ibang kwarto para hindi siya mahawa. Yung kaharap na kwarto ay meron dun isang pasyente na ilang taon nang naka-confine. Maliit lang siya. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa kanya. Basta para lang siyang baby na maliit. Pero sa pagkakatanda ko, teens na din yung pasyente. Matagal na siya doon at lagi siyang minomonitor. Minsan yung gamit sa kanya na pang-pump ay yung di kamay lang. Every time na palabas kami ng kwarto ay palagi namin siyang sinisilip. Tanging siya na lang at yung pamangkin ko ang nananatiling buhay. Dahil nakakapagtaka lang na yung mga kasabayan niya noon ay kitang-kita namin na malakas pa naman talaga. Tapos nagugulat na lang kami nang biglang nababawian ng buhay. Sa loob pala ng kwarto ng pamangkin ko ay mayroong 2 bed. Yung kama ng pamangkin ko at isa pang kama na bakante. Sa loob ng kwarto ay may sariling CR. Ang creepy lang dahil minsan bigla na lang may nagbubukas ng tubig sa CR. Kaya lagi kaming nagpapatugtog ng pinsan ko yung kanta ni Miss Lani na Malaya Ka Na. Hanggang sa palala ng palala yung mga paramdam. Nung una ay nalalabanan pa naman. Minsan nakakakita ko na parang ulo sa kama. Tapos biglang nagpapatausdos pababa. Sinasarili ko na lang dahil ayoko na magkatakutan pa kami. Madalas 2 lang kaming naiiwan ng pinsan ko na bantay sa pamangkin ko. Tapos hanggang sa palala ng palala yung mga paramdam. Pati nga yung pinto kusang nagsasara. Meron talaga na yung nilagay naming kumot sa bintana. Kahit walang hangin ay unti-unting hinihila pababa. Kaya nagkatinginan kami ng pinsan ko. Sa sobrang takot namin ay napalabas kami ng kwarto. Karga ng pinsan ko yung anak niya at napatakbo kami ng walang tsinelas papunta sa nurse station. Pagkarating namin sa nurse station, pinagalitan kami ng mga nurse na kung gusto daw ba namin na mahawaan yung bata ng iba't ibang sakit, kung bakit daw ba namin nilabas naman yung bata sa kwarto. Pagkatapos nun ay bumalik kami sa kwarto na nanginginig sa takot. Kinaumagahan, yung nag-iisa laging minomonitor at alaga ng mga nurse at doktor ng ilang taon, nabalitaan na lang namin na namatay na sa kwarto na iyon at kaharap pa ng kwarto namin. Tanging pamangkin ko lang ang nakasurvive hanggang sa na-discharge na kami sa ospital at napagkwentuhan namin ang lahat ng experiences namin doon na talagang hindi biro. Kaya naniniwala talaga ako na nasa ospital talaga ang napakaraming kaluluwang ligaw na hindi matahimik. Istorya Tagalog Horror Stories.